Presyo ng ilang bulaklak bahagyang nagtaas sa Dangwa sa Maynila ilang araw bago ang Valentine's Day. May live report si Katrina Son. Katrina? Rhea, talaga namang love is in the air na dahil 4 na araw na lamang ay Valentine's Day na. Si Barbie buong magdamag raw na nagayos ng kanyang mga panindang bulaklak. Isa raw sa mga pinakamabiling bulaklak tuwing sasapit ang ganitong okasyon ay ang long stem roses. Kasi mas mahaba yung buhay nito at maganda yung quality ng flowers. Unlike sa short stem, medyo mga bali-bali na yung stem niya tapos maliliit yung buds niya. Mas mabuti raw kung mamimili ng maaga dahil araw-araw ay nagmamahal ang presyo ng mga bulaklak. Gaya na lamang ng long stem rose na 40 pesos kahapon, ngayon 50 pesos na. Ang 1 dozen na dating 250, ngayon 300 na. Mabili rin daw ang Jebera na nasa 30 pesos per piece at 180 naman ang isang dosena. Para naman sa local carnation, isang dosena nito ay aabot sa 180 pesos. At kung imported carnation ang gusto ay makakabili ka na ng 10 piraso sa parehong presyo. Ang Stargazer naman ay 180 per piece at 1,800 pesos ang isang dosena. Para naman sa mga tight ang budget, may Malaysian Moms na 80 pesos lang ang isang dosena. Di rin mawawala ang tulips na 100 pesos per stem at 1,200 pesos sa isang dosena. Mabili din daw ang Ecuador Rose na 180 pesos din per stem. Payo naman ng mga nagbebenta ng mga bulaklak sa mga maagang namili, ibabad lamang ito sa tubig para mapanatili ang ganda hanggang 1 linggo. At yan ang latest update mula dito sa Maynila. Rhea? Maraming salamat, Katrina Son. Seal sa isang Tokyo Aquarium sa Japan, may special treat sa mga bisita ngayong buwan ng mga puso. Bukod po sa tricks tulad ng pagsalo sa hoops na ibinabato ng guests, marunong na rin magbigay ng flying kisses ang seal sa mga bisita. Tinuruan daw talaga ang 2 seals doon na gawin ito bilang sweet offering sa mga guests. Samantala, binigyan naman ng espesyal na Valentine treat ang ilang sea otter sa parehong lugar. Kung sa tao, uso po ang pagbibigay ng tsokolate, pero namang heart-shaped na yelong may hipon sa loob ang mga sea otter. Nais daw tutukan ni James Yap ang pag-ampon sa anak nila ni Chris Aquino na si Bimby para hindi maituring ng bata na illegitimate. Ngayon po, annulled na po ang kanilang kasal. Narito ang report ni Aubrey Carampel. Nagkausap na raw sina James Yap at Chris Aquino matapos lumabas ang desisyon ng Makati Regional Trial Court na null and void ang kanilang kasal noong July 10, 2005. Si Chris daw mismo ang tumawag kay James. Sa kasalukuyan, maayos naman daw ang relasyon ng dalawa bilang magkaibigan. Nalaman talagang tumawag agad sa akin. Sinabi niya, congrats. Congrats. Single na tayo. So ang sinabi ko, oh, congrats din. Happy ka? Sabi niya, very happy. May konting concern nga siya sa akin. Sabi niya sa akin, malas daw ako this year. So kailangan ko daw pumunta sa sa Cebu. Oh, sa Feng Shui. Sabi ng Feng Shui, malas daw ako. Pero dahil ang naging basihan ng Declaration of Nullity ng kasal ni Chris at James ay ang Article 35 Paragraph 2 ng Family Code o lack of authority ng solemnizing officer na nagkasal sa kanila, lumalabas na illegitimate child na si Bimby. Kaya pinag-uusapan ng magkabilang kampo ang pag-aampon ni James kay Bimby. Posibleng maghain ng dalawa ng hiwalay na petition for adoption. Sinabi ko nga sa kay Chris na sabi ko, i-adopt mo si Bibi Jane. Legitimate siya sa'yo. Pagdating sa akin, illegitimate. Baka naman pagdating ng panahon, paglaki ni Baby James, baka tanungin ako, sabihin, bakit hindi mo ako in-adopt? Diba? Ano yung sasagot ko niyan? So, yun yung mga pag-uusapan namin ni Chris talaga. Na sana maintindihan niya yung gano'n. In this case kasi, nagpakasal sila, tapos na-declare later on na null and void yung marriage, and then naging illegitimate ang effect dun sa bata, kaya kailangan nilang mag-file ng adoption proceedings independent from each other kasi nga hindi na sila mag-asawa para maging legitimate yung bata. At dahil nga single na muli si James, hindi raw muna niya iniisip ang muling pagpapakasal.
Wala rin daw siyang date sa Valentine's Day, araw ng birthday ni Chris. Kinabukasan naman ang birthday ni James. Valentine, siguro sa bahay lang. Zero. Walang walang date. So, kasi kinabukasan ng birthday ko, may game ako eh. May game ako. So, doon ko celebrate yung birthday ko sa basketball court. Nang tanungin kung anong birthday wish niya para kay Chris, matipid ang kanyang sagot. Ang wish ko para sa kanya, sabihin ko na lang personal sa kanya, ayaw ko na sabihin dito. Para sa unang balita, Aubrey Carampel, reporting. Ilan pang maaksyong eksena ang kinunan sa pagpapatuloy ng shooting ng The Bourne Legacy sa Marikina. Kinunan ng isang motorcycle chase scene kung saan hinahabol ng Chinese at Korean nationals ang mga bidang sina Jeremy Renner at Rachel Weisz sa Marikina Public Market. Nakatakdang ipagpatuloy ang shoot ng Hollywood movie sa Marikina ngayong araw. Bagamat ongoing pa ang production, inilabas na po ang trailer ng The Bourne Legacy. Gayunman, hindi pa kasali rito ang mga eksenang kinunan sa Pilipinas. Simula pa lang yan ang ating Fun Friday chikahan, kaya tutok lang. At ang hirit namin mamaya, 3 truck nagkarambola sa Balanga City sa Bataan. Lolo nalunod sa irrigation canal sa Ilocos Sur.